Kuya po. O, sige, sige, nagkain na kayo. Napakagabing kayo eh. Kaya makauwi na tayo kasi yung tatay mo iniwan natin sa bahay. Ay, ako. Baka maglasing na naman. O, sandali lang ha. Saan nang galing? Pati ang mga bata sinasama mo sa kalandian mo. Birthday ng anak mo. Naganda ang nanay mo. Sinasama ka namin pero sabi mo ayaw mo sumama dahil gusto mo lang uminom. So, kasalanan ko! Ha? Ito! Sino? Kasalanan ko! Ha? Ka na naman! Sumasagot ka? Sumasagot ko! Ha? Jerry! Sino? Ito talaga titigil? Jeff, ano ba? Pagod ako eh. Anong pagod? Kaya malandi ka naman, di ba? Walang kaso to. Ha? Walang kaso to. Kinakagat ka niya? Pag nanggigigil po yan, siguro sa inis niya sa akin, kala niya meron iba. Nung kagating ka niya dyan, nilapitan ka niya, di ba? Para makagat ka. Hindi mo sa tinabig. Nagpakagat ka talaga sa kanya. Ganun siya manggigil kaysa madama yung iba. Ako na lang. Noon ba bungi na ang ngipin mo? Hindi po. Bakit nabungi ang mga ngipin mo? Kasunto po. Kaso suntok? Kadala-dala, no? Malandi ka talaga, no? O ikaw, Ella, talaga ba hindi mo tutuloy ng asawa mo? Napakahaba ng pasensya mo para patawarin mo pa to sa ginagawa sa'yo. Mabait naman po siya eh. Tsaka, mahal na mahal po siya eh. Ikaw, Miho, anong masasabi mo kay Ella? Hindi na pumaw. Sana nga, di na maulit dahil meron tayong batas. Opo, kapitan. O sige, kung yan ang decision mo, Mrs. Ella, sige, okay na, pwede na kayong magsama muli. Kapag nalalasing po siya, inaano ko na lang po, pinapatulog ko na lang po sa barangay para hindi na siya makapanakit. Paano mo siya Pero pinapatulog? itong huli, hindi ko na siya naibarangay. Meron ka man dokumento? Opo. Sa Bausi Blatter Report sa barangay, naganap noong March 1, 2012. Paulit-ulit na pananakit, ikaapat nang nareklamo ng paglabag sa violence against women and their children. Ikaw ay nagtamo ng mga pinsalang kontusyon, hematoma, mga pasa, mga gasgas. Naku, matindi to, multiple abrasion. Bakit pumapayag kang tabihan ka pa niya bilang asawa? Sinasaktan ka pala. Mahal ko po siya. Pangalawa, gusto ko buo ang pamilya. Kasi nga po, sabi nga din sa akin ng barangay, sobrang haba raw po ng ano ko eh. Pangunawa ko at pasensya. Nagkakasundo kayo doon? O ikaw ang umuurong sa demanda? Ako po, Bakit ka umuurong? dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal mo siya. Gaano mo siya kamahal? Sa mga anak ko po. Nang dahil daw sa selos at maling hinala, ginagawa raw punching bag ng inireklamo si Jeffrey ang kinakasama niyang si Ella. Nagiging violente raw kasi si Jeffrey tuwing nakakainom siya. Pero sa kabila nito, ang gusto lang daw ni Ella, magtanda si Jeffrey at wag na siyang sasaktan. O, may mukha ng asawa mo. Lagas-lagas ang ipin. Ganyan mo nga yung mga kamay mo. O, tanda mo, kalakal-mot, hampas, pasa, sugat.
Pagsipag mo pa. Sige. Mag-ingat ka. Sige. Love you. Love you too. Ayon sa nagreklamong si Ella Ruth Coronado, madalas siyang sinasadista ng kinakasamang si Jeffrey Ternida dahil sa selos sa tuwing ito ay nalalasing. Jeremy ka? Kitang-kita mo ano? Kaya pala malaki kinikita mo? Nabugbog din daw siya ni Jeffrey sa mga pagkakataong hindi siya nakakauwi sa takdang oras mula sa pagtitinda ng sampaghita. Buwelta naman ni Jeffrey, hindi niya nakokontrol ang sarili sa mga pagkakataong nakakainom siya. Ikaw lang naman ang lalaki sa buhay ko. Nasasaktan lamang daw yan si Ella Ruth kapag nauulit ito ng uwi mula sa pagtitinda. Dahil sa paniniwala niya ay may iba tong lalaki. Pag siya pa yung umaalis, sabi niya may pupuntahan lang siyang kaibigan niya. Pinapayagan ko naman po siya. Tapos sabi niya saglit lang siya. Pero dumarating po siya minsan. Alauna na ng madaling araw. Merong batas. Republic Act 9262. The Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Kung magsasampa ng kaso itong si Ella laban sa'yo, sa ilalim ng batas na ito, ay pwede kang makulong sa bilangguan. Dahil ang pananakit sa asawa, no? Sakop yan ng Section 5A ng Republic Act 9262. Ang pananakit na yan, serious yan. Ayan halos kagat na yan eh. Ginawa mo na yan. Para sa akin, seryoso yan. Ang pinakamataas na penalty dyan ay 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. At kahit hindi magreklamo tong asawa mo, pwedeng ang barangay, pwedeng ang mga kapitbahay ang magkaso at magpakulong sa'yo. At pwede ka rin arestuhin ng mga kabarangay mo. Ang tawag doon, citizen's arrest, habang binubugbog mo ang asawa mo. O, may mukha ng asawa mo. Lagas-lagas ang ipin. Merong kagat ng ngipin mo dito sa kaliwang bagi ng pisngi. Ganyan mo nga yung mga kamay mo. Oh, sa damukan, lakalmot, hampas, pasa, sugat. Kasi hindi asunto lang to, kaagad kulong eh, pag nananakit ng asawa. Automatically, pwede kang ikulong anytime ng pulis. Asunto, areglo. Areglo po. Gusto ko po siyang magbago, kaya gusto ko siyang ipagamot at para magkaroon na rin siya ng trabaho na maayos, mabuhay na kami. Pag inulit niya, Huwag na siyang iinom. ayun Ng po. alak na nakakalasing. Opo, hindi na po. Dahil bawal po sa kanya. O, tanongin kita, Jeffrey. Anong gusto mo? Areglo po. Kulong o areglo? Areglo po. O, anong areglo mo sa kanya? Ako po yung mga ngako na hindi ko na po siya sasaktan. Nangako ka? Opo. Eh, paano pag mainit ang ulo mo? Akin na lang pong kukontrolin at saka hindi na rin pa ako mag-ainom. Pag umulit ka, babalik siya dito, tatawag siya sa public attorney, at pwede ka na maaresto. Meron pa siyang hiling sa'yo, magpapagamot ka, ha? Papatingin ka sa psychologist. Apo. Magpapa-counseling ka lang naman. Counseling, therapy, para yung galit mo ay makontrol mo. Yung stress management ang tawag doon. System sa katawan mo. Okay? Tawagin na natin si Attorney Vanessa Ongpe Jones para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, hindi nasasaktan ni Jeffrey si Ella at hindi na rin siya magpapakalasing sa mga alak na nakakalasing. Ikalawa, kapag inulit pa ni Jeffrey ang kanyang pananakit at pambubugbog kay Ella, maging ang kanyang pangangagat, siya ay ipakukulong na ni Ella. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Pagkatapos ng mediation, ay agad na nakipag-ugnayan ng public attorney sa mga institusyong makakatulong sa mag-asawang Ella Ruth at Jeffrey. Si Ella ay sinama sa DSWD Central Office, sinama naman si Jeffrey sa Psychiatric Division ng National Center for Mental Health. Ang mag-asawa ay pareho oobserbahan ng mga tagapayo at eksperto hanggang sa lubusang maging maayos ang kanilang kalagayan. Kapal na mukha mo ah. Hoy ate. Tama na yan. Nasa harap kayo ng pagkain. Kita ko, maraming nakakakita. Tama na yan. Nasa harap kayo ng pagkain. Huwag kang manira na yan. Pinagkakalat mo nga dyan sa labasan. Nasa si kuya. Ano pinagsasabi mo ha? Hindi ako nagsusugal, Dayan. Wala nga akong pera, paano pa ako magsusugal? Naninira ka eh. Naninira ka Hindi na. ako nagbibintang, hindi ako naninira. Ako kumikita lang ako sa pag-uwete. Hindi!
bibigyan mo si ate mo 2,000, pabibigay mo kasi sa kanya. Ikaw ang nakakausap ng kuya mo. Kami pong dalawa. Ay, ba't hindi nakakausap? Minsan po, wala po siya nag-uweteng. Nakaupo, nagpapataya. Ay, di siguro. Nagpapataya. Meron pa nagpapatayo. Gubagan yan ba na? Ikaw nananali ka. Sinasabi sa'yo ng ganyan. Naniniwala ka, hindi mo naman nakikita. Ba't usapan usapan?